Sulod sa 24 ka tuig, padayon nga ginapatuman sa Dakbayan sa Davao ang anti-smoking ordinance nga nagadumili sa pagpanigarilyo sa mga pampublikang lugar ug sakyanan. Kauban niini ang liquor ban ordinance nga nagalimita sa pagbaligya o pag-inom og ilimnong makahubog gikan alauna sa kaadlawon hangtod alas 8 sa buntag ug nagdumili sa pag-inom sa mga pampublikong lugar. Matud pa ni retired Police Lieutenant Colonel J. Francia ang labaw sa Vices Regulation Unit kon VRU. Importante ang pagkamabinantayon ug responsable aron mapanilitdan ang panglawas sa mga Davaoenyo ug mapadayon ang tumong sa syudad nga mahimong smoke-free environment. We reaffirm our commitment to strictly implement the anti-smoking ordinance o magpahigayon po kami og mga kining mga information drives regarding the health effects sa atong tobacco, especially kining mga vape o mga e-cigarettes. Gipasabot ni Francia nga nagpadayon ng VRU sa hugot nga pagpatuman sa anti-smoking ordinance sa pagpahigayon og mga information drive kabahin sa makadaot nga epekto sa paggamit og tabako ilabi na sa e-cigarettes. Atol sa ika-24 anibersaryo sa anti-smoking campaign ug World No Tobacco Day, isa ka programa ang gipahigayon. Din gipasidunggan sab ang mga police station ug organisasyon nga nagpakita og talagsaong dedikasyon sa pagpatuman sa anti-smoking ordinance dinhi sa Dakbayan. Lakip sa mga gipasidunggan mga San Pedro Police Station, Santa Ana Police Station, First Davao City Mobile Force Company ug Tourist Police Unit sa Davao City Police Office. Lakip sab dinhi ang Police Hotline Movement Incorporated, Community Investigative Support, Philippine Civic Crime Monitoring Group, Guardians of Ambassador for Liberty, Unity Peace and Progress Incorporated ug Vices Breaker Reinvigorator isip mga VRU deputized enforcers ug volunteers. Mapasalamaton sab si Marlina De Jesus, usa ka deputized enforcer sa VRU nga giila ang ilang suporta nga ginahatag sa lokal nga panggamhanan. 22 ka tuig na kini nga enforcer nga nagapatuman sa anti-smoking ordinance ug liquor ban. Regarding sa commitment namo as a team sa Community Investigative Support, CIS, ang commitment ko to support the city government, especially the city ordinance, like the smoking and the liquor ban, time of 1 a.m. in the morning. So siguro, mas amo pang ihatag pagyud ang support as a regional president man ko sa CIS. So ihatag na mo 100% support to our city government of Davao. Gibutig sab ni Francia nga mikunhod og 30% ang ihap sa mga nasakpan tungod sa paglapas sa anti-smoking ordinance kumpara malibayng tuig. Matud niya nga nagpakita kini nga mas daghang Davaoenyo ang naghimo og responsableng desisyon alang sa ilang panlawas. Nagpasidaan sab kay sa publiko batok sa pamaagi sa pagbaligya sa mga e-cigarettes, lakip na ang paggamit sa mga flavor packaging ug mga influencer aron madani ang mga kabatan-unan. Kung tanaw na to kani mga deceptive marketing sa atuang mga tobacco companies na mga flavors, mga packaging sa mga influencer nila, so which encourage young people na mo divert dito sa vapes kay they think na ang vape is mas lesser siya kanang dili sa daw kayo bad sa health, pero according to the World Health Organization and the city or the Department of Health na mas worse ang effect sa mga e-cigarettes. Matud pa niya, kinahanglan kining batukan pinaagi sa padayon nga impormasyon ug edukasyon aron mapanalipdan ang mga kabatan-unan gikan sa peligro sa pagpanigarilyo og vaping. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao.